Hello guys! Welcome back to my channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay about sa copyright strikes. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko ay mag-subscribe ka na at pahit na rin ang ating bell icon para sa iba pang videos na aking i-upload. Nagkaroon ako ng 2 copyright strikes dahil nagre-upload ako ng videos galing kay Rappi Tulfo na channel. Ayan, ini-upload ko siya sa channel ko. And ilang days lang ay na-take down yung video ko. Tapos nagkaroon na ako ng email galing kay YouTube na sabi ay may copyright strikes nga daw ako. Yung una kasi, yung unang copyright strikes ko, isa pa lang. So nag-start akong mag-exam nun sa YouTube, sa copyright school. And after nun, nakapag-exam ako, may dalawa pa akong chance nun. And inulit ko ulit yung pag-upload ng video galing kay Rappi Tulfo ulit na channel. Kasi nga, yun yung trending. Doon kasi ako nakakuha ng maraming views, yung mga viral. Ayan, nakakuha ako ng subscribers, ng mga views na hindi ko nakukuha din sa channel ko, sa mga videos ko. Ayan, doon ako nakakuha. Nang kapalit naman nun, 2 araw lang, ay nagkaroon pa ako ng isa pang copyright strikes. So, naging 2 na yung copyright strikes ko. Kaya medyo kinabahan ako nun. Medyo natakot ako kasi akala ko baka mawala na yung YouTube channel ko. Sayang naman yung effort ko, yung pagpupuyat ko, yung pagpipilm ko ng mga videos. Sayang, naisip ko yun. Kasi 2 na yung copyright strikes ko. Isa na lang pagkakamali ko. Kasi nag-warning na sa akin si YouTube. Isang pagkakamali na lang ay madi-disable na yung YouTube channel ko. Ayun guys. Lesson learned na lang na huwag tayong kukuha ng video na hindi atin, lalo na kung sa kilalang networks. Yan, yung mga malalaking networks tulad ng ABS-CBN, TV5, GMA. Ayan, madali kayong makaka-copyright strikes. Strikes talaga, iba pa yung copyright claim eh. Mas matakot kayo sa copyright strikes. Ayan, so mula nung nagkaroon nga ako ng 2 copyright strikes na yon, agad-agad in-erase ko yung mga kinuha kong video din na hindi akin nun. Kasi nga, kasi natakot na din ako, baka mawala yung YouTube channel ko. Tapos, nag-stop ako ng 1 month, almost 1 month ata yun, mag-YouTube kasi medyo tinamad ako. Pagkatapos nung 2 copyright strikes ko, tinamad na akong mag-YouTube, parang ayaw ko nang magtuloy. Tapos nung medyo sinipag ulit ako, kasi nga, mahilig naman ako mag-film, mahilig ako mag-edit, kaya bumalik ulit ako sa pag-YouTube. So, yun lang naman yung base lang sa experience ko dito sa YouTube, and disclaimer lang, hindi naman ako expert. Yun ay base lang sa experience ko dito na natutunan ko din na magawa na lang ng sariling content instead na manguha tayo ng videos na hindi atin para lang magkaroon ng views, ng subscribers. Ayan, very stressful talaga ang mag-YouTube. Kaya tiyagaan lang talaga ang pag-YouTube kung may tiyaga ka at saka passion mo din yung ganito. Siguro, tutuloy-tuloy ka rin kahit papaano. And ayun lang naman. So, yung iba pa yung copyright claim. Kasi yung copyright claim naman madalas sa sa audio na ginagamit natin. And pag sa audio naman, madali lang yun. Pwede nating palitan. May suggest naman si YouTube na audio, or siya na yung nagpo-provide ng mga sa audio library yung pwede nating gamitin na walang copyright. Pero hindi ako kumukuha dun eh. May nakikita lang ako. Kapag may copyright claim ako sa music, automatic ini-erase ko na yung video ko. Kasi nga, pag dumami yung copyright claim mo, yung ganyan, imbis na sa'yo na, hindi na mapupunta sa revenue mo yung dapat ay sa'yo, dun sa owner na lang nung may copyright. Ayan, hindi rin sa'yo. Kaya mas maganda talaga kung wala ka rin copyright claim. Ayan, kaya ang ginagawa ko, ini-erase ko na lang yung may mga copyright claim na contents ko. Tapos, pabaguhin ko na lang siya ng audio. Ayan, yun lang naman. Sa copyright strikes kasi, mag-iingat kayo sa copyright strikes. Kung ayaw ninyong mawala yung YouTube channel ninyo at sayang yung pinagpaguran nyo, pinagpuyatan nyo, yung mga effort nyo talaga, mawawala yun kapag may 3 ka ng copyright strikes. And, ano pa bang pwede kong idagdag? So, ayan, para dun sa mga, sa mga bagong YouTuber lang din katulad ko na hindi alam yun, wag nyo nang gagawin yun kasi hindi sa lahat ng pagkakataon ay safe. Lalo na yung Creative Commons, and hindi na siya safe ngayon.
nagkaroon din ako dun ng copyright strike sa Creative Commons. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay safe yung Creative Commons. Para lang makakuha ng views, ng subscriber, i-re-upload natin yung videos ng iba na makita natin na maraming views. Yan, ikukunin natin. So, wag nyo nang gawin yun. Wag nyo nang pagbalakan pa kasi pwede kayong makakuha ng copyright strikes. Ayan. And nga pala, may good news naman ako. Yung copyright strikes naman, kapag valid nang nag-exam ako sa copyright school, meron namang sinabi si YouTube doon na may expiration yung copyright strikes. So, pagkakaintindi ko lang, may 90 days. Yan, waiting ako ng 90 days. 3 months yun. So, ngayon, yung naka 3 months na ako, nakita ko wala na yung copyright strike sa channel ko. Clear na ulit siya. And natuwa naman ako dahil hindi na ako, yung parang, hindi ako, para bang may limit kasi yung, naisip ko, may limit yung bawat pag-upload ko kasi baka mamaya may copyright strikes ulit ako. Hindi na nga ako kumukuha ng ibang Kung meron akong content siguro yung galing sa ibang channel din, na yun, hindi na siya yung full video. Or hindi na video ang kinukuha ko minsan, picture na lang, ako na yung nag-edit para syempre hindi na siya makopyright. Mas mahirap din lalo kapag makopyright strikes ka. Matitake down yung video mo. At saka kung nag-worry kayo kung bakit na-take down yung video mo na ang dami mo ng views, ayan, kumbaga naisip mo, dapat counted na siya sa views. Huwag kang mag-alala dahil counted yun. Counted yung views ng video mo na na-take down ng copyright strikes ay counted pa rin. Ayan, sa watch hour. Sa watch hour mo. Kasama pa rin yun. Kahit na na-take down na siya. Counted pa rin yun kasi counted pa rin sa channel ko Disclaimer lang, hindi naman ako expert. So, nakatulong ako sa mga bagong YouTuber na nag-re-upload din ng videos. Nag-re-upload din ng mga videos na hindi nyo sariling gawa. Ayan. Mas maganda siguro talaga gumawa na lang tayo ng content natin. Or kung may viral, siguro reaction video. Ayun. Yun ang bala ko kasi mag-reaction video na lang ako kaysa manguha ng video ng iba tapos makaka-copyright lang ako. So, ayan talaga. Ayan. Yun lang naman. At sana nakatulong ako sa inyo, bagong YouTuber. Marami kasi ako nakikita na upload na ng ganitong channel, upload na rin ni ganitong channel, upload din ng iba. Copyright strikes. Ayan, tulad ko, gumawa din ako nitong copyright strikes content. Para din sa mga hindi pa nakakaalam kung yung mga baguhan. Ayan, para sa inyo din to. Sana may matutunan kayo. Ayan, yun lamang. See you on my next video. Thank you for watching.